Una sa lahat, pasalamatan natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay dapat na pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat na ipaalam. Ang Panginoon ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangan niyang mga gawa ay dapat isaysay. Okay, Matthew chapter 6 verse 24, sinabi ng Panginoong Hesus na hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sinabi ng Panginoong Hesus sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Okay, ang ibig sabihin ng paglilingkod ay alipin. Sinasabi sa Biblia, tayo ay mga alipin ng Diyos. So hindi tayo maaaring maging alipin ng dalawang Panginoon. Hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat mahahati ang ating atensyon, hindi tayo makapaglilingkod ng tapat. Hindi tayo makapaglilingkod ng tapat sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang Panginoon, ang Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At ang ikalawang utos ay sinasabi na huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng magulang na namumuhi sa Diyos ay sisingilin hanggang sa ikatlo't ikaapat na salinlahi. Ngunit ipadarama ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos. Ito yung nasusulat sa Deuteronomy 5 verse 9 to 8. So ayon sa kasulatan, ang Diyos ay mapanibughuin. Ayaw niyang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ayaw niyang sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan sapagkat nilalang tayo ng Diyos para lamang sa Kanya upang mahalin natin siya, sambahin at paglingkuran. Sa Isaiah 43 verse 7, sinasabi na tayo'y bayan ng Diyos, tayo nilalang ng Diyos upang bigyan natin siya ng karangalan. So, hindi tayo nilalang ng Diyos upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kayamanan, ang salapi ay isang form ng Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ng Panginoon na hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sinasabi sa kasulatan na napakarugdob ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang espiritu. At ayaw ng Diyos na may kaagaw, ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Okay, tinuro sa atin ng Panginoon kung paano natin maiiwasan ang pagiging alipin ng salapi. Sinabi ng Panginoong Hesus na huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan niyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sinabi ng Panginoon na hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Sinabi ng Panginoon, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Sinabi ng Panginoon na higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sa John 14 verse 1, sinabi ng Panginoong Hesus na manalig tayo sa Diyos at manalig din tayo sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus na kaya't huwag tayong mabalisa tungkol sa kakanin, iinumin o daramtin sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig. Sinabi ng Panginoong Hesus na alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Sinabi ng Panginoon, ngunit hanapin muna natin ang Diyos at sikapan nating pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng ito at lahat ng ating kailangan ay pagkakaloob sa atin. Kaya't manalig tayo sa Diyos at sapagkat kung ang mga ibon ay hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya mas mahalaga tayo kaysa mga ibon ayon sa kasulatan. Manalig tayo sa pag-ibig ng Diyos, manalig tayo sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo binabayaan ng Diyos sa dilim. So, manalig tayo sa Diyos. God is all we need. God is enough.